Okay, magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula sa gabing ito, I would like to request, paki-like naman, paki-share, and if you're new to this channel, paki-subscribe. So anong pag-usapan natin ngayong gabi na to? Ito yung tungkol sa pagkabahala ng ibang mga kongresista, ng iilang mga kongresista sa banta ng taong bayan na kung sinong buboto dito sa impeachment case against VP Inday Sara ay mananagot sa pamamagitan ng hindi pagboto sa kanila this coming 2028 election. So yan ang kinatatakutan nila. So bali, kung titingnan natin itong pagkabahala ng mga kongresista, napaka-logical, napaka-practical kung ikaw ang kongresista. Dalawang aspeto lang ang magiging katwiran nila bakit sila ay nababahala. Unang-una, kung sila involved talaga dyan sa matinding corruption sa flood control, na malaking posibilidad na madawit ang kanilang pangalan once na magkaroon ng masidhing pag-iimbestiga dyan sa Kamara kung magpapalit na ang administrasyon ngayong 2028 at magiging presidente si Vice President Sara. Kasi alam naman natin, isa sa mga foundation sa pamumuno ni President Sara in the future, in the upcoming term, ay ang pagsawata at ang pagtigil at ang pagparusa doon sa mga opisyal o mga halal na opisyal ng bayan natin na involved in corruption. So dito sila nababahala. Kaya nag-iisip sila, karamihan ng mga kongresista na to, kung hindi naman ako involved dyan sa corruption na yan, kung meron naman akong involvement, siguro sabihin na natin na tolerable naman yun, na ngungumisyon lang ako di ba? Hindi naman ako tumanggap ng malita-malitang pera galing sa flood control projects. So bakit idamay ko yung political future ko? So yung iba nag-isip ng ganyan. Marami rin nag-iisip, totoo nung unang first impeachment case ni VP Inday Sara, ako ay tumanggap ng 150 million. No, ilagay natin yung sarili natin doon sa congressman na yan. He can think logically and clearly what had transpired. Malamang yun ang isipin niya. Ilapit ko na lang siguro ito kay VP Sara at sabihin ko sa kanya na susuportahan ko na siya. Bahala na ngayong susunod na taon, 2027, kung wala akong punto. At yung mga tao na nagbabanta sa akin, sila rin din naman ang makatanggap ng mga proyektong pinananakot ng mga Marcos, particularly si Charis, na kapag hindi kayo bumuto for the impeachment of Inday Sara, tuluyan na kayong tanggalan ng mga proyekto. Siguro isipin ng mga kongresistang ito, di bali na kung mawala yan. Gusto rin ng mga tao na hindi ako bubuto, at itong mga proyekto na ito ay pangako ko sa kanila. Ngunit alam nila na galing ito sa hindi magandang source. So kung hindi man nila ay tuluyan man nilang hindi tanggap, ibig sabihin
majority leader Charis, itong mga proyekto na nakalaan sa distrito ko, di bali na, basta hindi ako bubuto for the impeachment of Inday Sara, dahil yan naman ang tama, yan naman ang nakasaad sa ating konstitusyon na ipataw ang tamang hustisya doon sa mga taong pinaratahan natin. At yan, nakikita na dyan sa hearing kung anong bias, anong injustice ang ginawa ng Committee on Injustice ni Luistro. Ngayon si Luistro hindi na malaman kung anong gagawin dahil ang akala nila na napaka positive ang dating ng kanilang hearing sa nakaraang mga session nila. Napaka-positive ang dating, ibig sabihin inaksepta yung mga accusations, yung mga allegations, yung mga paratang na walang matinong ebidensya na linalahad nila doon laban kay BP Sara, sa pag-akala nila na mga tao ay naniniwala sa kanila. Ngayon naman ang kabaliktaran. Kung pumupunta ka doon sa pinakamababang antas ng ating bayan, yung pinakamababang mamamayan natin, walang naniwala sa mga paratang na pinaratang dyan sa Committee on Injustice, doon sa mga nakakaalam, nakakarinig at nakapanood sa nakaraang mga hearing. So mali ang kanilang impresyon na ito ay tumatak sa isipan ng maraming mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Kabaliktaran ang nangyayari. Karamihan sa mga tao lalong umigpit na naging mainit ng kanilang suporta kay BP Inday Sara dahil alam nila na yung mga paratang ay walang katotohanan at puro lang gawa-gawa yung mga ebidensya. Isa pa, itong mga witnesses nila na pinipresenta, walang mga kredibilidad, lalo na si Madiaga. Sino bang taong matino ang pag-iisip na maniniwala kasi isang tao na matindi ang ginagawang mga krimen? Sa mga simpleng tao, mga ordinaryong mamamayan, napaka-basic yan. Ba't naniniwala ako dyan sa taong kriminal? Maraming pinapahirapan at maniniwala ba ako na yung mga binibigkas niya, mga linalahad niya sa hearing na yan ay may katotohanan? Na siya mismo, sa buhay niya, puro kasinungalingan ang ginawa niya. Kaya nga nasalak siya sa ganyang klaseng buhay at naparusahan dahil sa mga krimen at pagpasakit ng mga ordinaryong, mga inosenteng civilian Pilipino o mamamayang Pilipino na pinipirahan pa dahil siya ay involved sa kidnapping. So walang maniniwala. So talagang mga kongresista nag-iisip din. Yan ang doon sa distrito niya. Ngayon, itong mga lumulutang na unti-unti nang magkaroon ng totoong pagpapahayag sa pamamagitan ng official na pahayag ng Iglesia ni Cristo, hindi pa nila linalahad ngayon na yung boboto for the impeachment of BP Inday Sara ay tanggalin nila yung kanilang suporta. So ito, lalo na dyan sa Visayas at Mindanao,
na napakalawak ng membership ng Iglesia ni Cristo. At ito rin sa NCR, napakalawak ng membership. And in fact, halos lahat na bayan at na malalaking syudad dito sa Pilipinas ay mayroong sambahan ng iglesia. So meron talagang populasyon na mga membro ng iglesia ang halos lahat ng sulok ng ating bayan. So kung ikaw ay isang kongresista, malamang sa iyong distrito meron talagang mga Iglesia ni Cristo. Though they have not yet officially announced this na hindi na nila suportahan ang mga kongresistang buboto for the impeachment of VP Sara. Nakakabahala yan kung ikaw ang kongresista. Lalo na kung mataas ang populasyon ng mga Iglesia ni Cristo sa distrito mo. Siguro yung iba, hindi mababahala dahil walang gaanong Iglesia ni Cristo dyan. Pero yung iba na malaki ang populasyon ng Iglesia ni Cristo sa kanyang distrito ay matatakot na ganyan, na ipatuloy niya ang pagboto. Pero yung iba na mga kongresista na talagang involved at lalo na yung pinapangalanan ng mga 18 brave soldiers natin na mga Marines, talagang buboto sila for the impeachment of VP Sara. Wala silang choice. Unang-una, pwede silang i-booking ng mismong taong nagbibigay sa kanila ng pundo. Wala na sila ibang choice. Kaya ito sina Laila de Lima na napabalita na tumatanggap ng paper bag na pera kasama dun sa mga hinayag ng mga Marines. Si Trillanes, hindi naman congressman si Trillanes pala. At yung mga ibang congressman tulad ni na Abante na na-mention na isa sa mga hinatira ng pera, si Kimbo. Kaya si Kimbo wala na pala sa kongreso. Sina Luistro at marami pang iba. Around 24 sila dyan na binigyan ng mga Marines ng mali-malitang pera para patuloy na susuporta sa administrasyon with regard to the impeachment of VP Sara. So hindi talaga sila pwedeng umalis dyan dahil alam naman nila na sila ay uusigin at ikukulong pagdating ng pagpalit ng bagong administrasyon ni President Sara Duterte. So yun ang kinatatakutan nila. Ngayon yung iba nag-isip talaga sa kanilang future. Kasi lalo na itong maging pahayag ng Iglesia ni Cristo, lumabas na nga ito sa media, mga balitang ito, marami na rin nagpapahayag at nagbabalita nito na kasama yung 4th generation ng pamilya. So mabigat yan. Kasi kung titingnan mo ang sistema ng politika sa bansa natin, kaya nga mayroong gustong ipasa na anti-dynasty law dahil sinasalin yung mga posisyon, lalo na itong pagkakongresista. Sinasalin sa anak, sinasalin sa apo, hanggang sa pinakadulo sinasalin. So ganyan ang sistema kasi dito sa Pilipinas, lalo na kung mahahawakan na ng isang politiko ang isang lugar para mag-perpetuate sila in power dyan sa lugar na yan. Mabuti sana kung katulad ng mga Duterte na matino ang nagbibigay, nagsasalin ng isang kapangyarihan o pwesto doon sa kanyang anak, din doon sa kanyang apo. Kung matino yung lahi na yan, kung hindi, ang karamihan ganyan
Kasi yung nasa ulo ay walang hiya. Kaya yes. Kaya yung sumusunod na humahawak ng the same position ay ganyan din ang gagawin. Mangungurakot din. At maraming ganyan. Kaya maraming ganyan na mga politiko, lalo na mga kongresista na ganyan ang ginagawa. Kung ano ang puno, yan din ang bunga. Kaya nga, meron tayong dilema yan sa anti-dynasty law. Kasi marami namang magagaling na mga politiko. Tulad ng mga Duterte na yung sumusunod sa kanilang mga anak ay maayos naman ang pagganap sa kanilang mga tungkulin bilang mga lingkod bayan. Pero marami rin na talagang katulad din nung nagsalin sa kanila ng posisyon na yan. So, yan ang malungkot na katotohanan. Excuse me. So, yan ang pagkabalisa ng ibang mga kongresista. Ngayon, ang balita, merong ibang mga kongresista na naging sponsor o part sila ng pag-sponsor ng dalawang impeachment complaint na Cabrera at Zavalya complaints, Zavalya and Cabrera complaints, third and fourth impeachment complaint na gusto na nilang gusto nilang tanggalin o alisin ang kanilang pangalan doon sa listahan ng mga naglagda para sa impeachment case ni BP Inday Sara para ma-endorse na sa Senado. Gusto nilang alisin ang pangalan nila. Yan ang isa sa mga dahilan ay yung takot nila na madamay ang kanilang buong pamilya at maging blacklisted na dyan sa kanilang mga distrito at hindi na iboto ng kanilang mga mamamayan sa loob ng kanilang distrito. So ito yung kinatatakutan nila. So ngayon, ang mga kongresista ay medyo nalilito. Kasi kung i-analyze mong mabuti, bakit didikit ka dyan sa mga Marcoses na palabas na sila at palubog pa dahil nga dito sa mga kasong hinaharap nila? Malamang kung magpalit ng administrasyon at sa pagkangayon walang ibang nasa malaking posibilidad na papalit kung hindi si Inday Sara Duterte. Siya lang ang nasa realidad na papalit dyan sa lakas ng panawagan ng mga taong bayan na siya ang gustong maging sunod na pangulo ng ating bansa. Kung ikaw, congressman, anong hihintayin mo sa mga Marcoses? Wala naman silang kandidato na matino o kandidato na kanilang kadugo. Wala na. Si Martin Romualdez, definitely hindi na yan tatakbo. At wala siyang pag-asa noon pa sa mga lumalabas na survey. Hindi talaga siya umangat ang pwesto. Kanyang kasama ang impression ng mga tao sa kanya, ang paningin ng taong bayan sa kanya. Siya talaga ay kurap sa mga mata ng mga mamamayan at
hindi dapat humawak ng mataas na posisyon. Halos kapantay lang ng impression ng mga tao kay Bangag Marcos, lalo na si Charis. Makikita mo naman sa mukha ni Charis na bangag din eh. Walang magtitiwala na tao yan. Kaya wala na sa mga Marcoses ang maging o makahawak man lang ng national position na ganyang kataas. Hindi na yan pagbigyan ng mga tao. Isusuka na yan ng taong bayan. Our history will forget the Marcoses and will hate the Marcos forever dahil sa ginawa nila sa bayan natin. So yun ang pag-alala ng mga kongresista. So dapat naman isipin nila yan if they have a logical analysis on what is the reality on ground dito sa politika ng ating bansa. Ano pang asahan mo sa mga Marcoses na patuloy kang kakapit o didikit sa kanila, except kung nakikirabang ka ngayon, or except kung alam mo na after this administration kasama ka talaga sa makukulong at madidimanda. You have no other choice, kailangan dyan ka lang. But kung hindi naman ganyan ang sitwasyon ng isang kongresista, anong masahan mo sa Marcos? Ilagay lang natin kung si Inday ay makonvict. Maniwala ba kayo na ang papalit kay Inday hindi iboboto ng mga supporter ni BP Inday? O hindi endorse ni BP Inday? Na it is very remote din naman, parang almost near to impossible na ma-convict si BP Inday Sara. But kung ganyan ang senaryo na mangyari, ilagay na, the next in line kasi talaga is si Baste. Kung anong mangyari kay BP Inday Sara, harinawa, wala namang mangyari. At I think with this very short time, wala nang major changes dyan. But kung mangyayari yan, in case kung mangyayari yan, ang ibig ba ninyong sabihin doon sa mga Dilawan at mga Pulawan at itong mga komunista na yung ibang DDS kung hindi natatakbo si Inday, kung hindi na siya makatakbo, o if there is an event that will prevent her from running as candidate or for the presidential election by 2028, ang ibig ba niyo sabihin hindi na kaming mga DDS, hindi na namin iboto yung i-endorse or yung ipapalit na kandidato ni VP Inday Sara kung yan man ang mangyari? Ang ibig sabihin, ang kalaban na iboboto namin, ang ibig sabihin yung 32 million will change its chart and vote the opponent or the other candidate. Napaka-imposible naman siguro kung mangyari yan. Lalo pang ang dumami sa sobrang galit siguro ng mga DDS at iba pang mga sinabi natin na undecided. Lalong dadami ang bubuto kay BP Inday Sara kung ganyan ang situation. Kung mahanapan nyo ng paraan na mawala si BP Inday Sara as candidate for the 2020 election, meron siyang disqualification or whatever, or makonvict siya, hindi mangyari yan. Lalong mananalo yung kandidato na ipapalit sa kanya, na malamang ay si Baste. Di rin naman natin masabi na kulang sa kakayanan si Baste dahil naging mayor na siya, naging vice mayor na matagal, naging mayor, at kabisado niyang executive position. At si Baste, aside from yung qualities ni BP Inday Sara, ay nasa kanya din yung fiscal control, yung fiscal management
sa pera na kay Basti na yan. Ang lamang ni Basti ang innovation. Magaling si Basti mag-innovate dahil mas bata kay ni VP Inday Sara. Marunong din si VP Inday Sara. Marami rin si VP Inday Sara na mga innovations for the development of their city. Pero si Basti, mas wild, mas out of the box ang kanya mga innovations. At kung maririnig mo lang yan sa kanyang mga staff or kanyang mga taong pinagkatiwalaan dyan sa development ng Davao, magkaroon kayo ng mamangha kayo sa kanyang mga ideas. Yan ang kagandahan ng isang batang politiko na hindi kurap. Yun ang kagandahan. At isa sa mga qualities ng Basti, halos magkapareho naman sila mga magkakapatid, ay ang tapang. Hindi yan natatakot. Ganyan ang qualities nila. Matatapang sila. Talagang hinaharap nila yung problema. O lalo na si Basti. So, yun nga ang tanong. Mag-iba ba kami ng kandidato? Kaya kahit anong isipin nyo ng mga oposisyon, wala talagang pag-asa na matatalo ang mga Duterte. Sabihin ko na mga Duterte. Pero kung si Inday ang maging presidente, dahil nga sobrang ang dalang pasakit na natanggap ni VP Inday Sara sa mga kalaban sa politika, itong mga nang-abi sa kanya, sa tingin ko it will bring justice dito sa pangyayaring ito sa bansang ito, at talagang itutuwid ni VP Inday Sara ang mga baluktot na paraan, pamamaraan at mga kabalastugan na ginagawa ng karamihan ng mga ahensya ng gobyerno na bunga sa nakikita ng mga kabinete sa kanilang leader na si Bangag. Halos walang ginagawang kabutihan ng mga ahensya. Kasi yung presidente wala walang ginagawang matinong proyekto. Wala pa akong nakitang kahit isa man lang proyekto na sabihin natin na legasiya. Hindi na natin pag-usapan yung tulay kasi hindi naman talaga sa kanya yan. Yung Kamuning Mountain pedestrian flyover ba yun? Pwede sa kanya yun lang. Kaya itong mga kongresista ngayon nag-iisip na mabuti kung ano ba talaga ang dapat nilang ipagpasya, okay, na maging protektado ang kanilang position as congressman for the rest of their term right now up to the 2028 election. And after the 2028 election, and a lot of them are thinking about the future, not only their future but the future of their children na susunod. Kasi yun nga ang desire nila, na makapag-aral sa US, ibang bansa, sa UK, ang kanilang mga anak para maging qualified na susunod sa kanilang yapak. Malay natin, isa sa mga ambisyon nila na maging senador din. Siya ay isang kongresista, gusto niyang anak niya ay maging senador or later on as president. Paano yan kung presidente, kung napakasama ng posisyon ng gawain ng tatay o nanay na may bahid na silang korupsyon? Mahirapan na. Kaya yan, ang ibang kongresista ay nag-iisip ng ganyan. They are thinking about their future, political future. So maingat sila dyan. Kaya yan ang magtulak sa kanila na hindi bubuto dito sa impeachment case na to, na
nakikita naman nila ang injustice na ginawa, ang unconstitutionality, ang maraming paglabag, ang paglabag sa due process, ang grave abuse of discretion na ginawa, ang hindi paglagay ng mga ultimate facts sa kanilang impeachment complaint. Ang dami, ang pagkandak ng mini trial na wala naman yan sa kanilang responsibilidad na nakalagay sa Constitution, kung hindi lang ang preliminary investigation lang ang dapat gagawin to have a probable cause dyan sa impeachment complaint na yan. So, ang iba, hindi na talaga yan bubuto laban sa impeachment case. Hindi bubuto yan for the submission of the impeachment case to the impeachment trial court, which is the Senate. So, ganyan ang mangyayari. So, ngayong bukas, Lunes, malalaman natin yan sa mga final na decision nila kung anong pag-usapan nila bukas bago doon sa final voting ng May, ngayong May 11, probably after a week. So makikita natin. So dapat tayong mga DDS, let's keep warning all this congressman na ganyan ang mangyayari sa kanila kung patuloy silang magpatangay sa maling paghihikayat ni Sandro Marcos na iboto ang impeachment case. Huwag silang magpadala sa mga pananakot. Hanggang ngayon na lang yan, pananakot na yan. 2 taon na lang sila. Kung wala silang budget next year, okay lang. 1 year na lang yan, 2028, hindi na sila makagawa ng ganyan. Dahil makikita na by 2028 kung sino talagang maging presidente. December pa lang ng 2027, alam na natin kung gaano kalakas si Vice President Sara Duterte. At yan, lalong magtanim ng takot dyan sa mga congressman na yan at sa mga kalaban ng partido na kakampihan ni Vice President Sara. So, dito sa usaping ito, kitang-kita natin na kung dadalhin din naman ito sa Senado, walang pag-asa na lulusot yan. Nakita na natin kung gaano karami ang papanik kay Vice President Sara. At mas lalong aware ang mga senador na yan sa kanilang political future. Except for Tuta Soto. Ngayon pa nga lang, gusto niya simulan na kaagad. Hindi pa nga nakapag-desisyon yung Committee on Justice at ang Senado at ang Kongreso kung i-endorse ba yung impeachment complaints doon sa Senado. Nagsabi na niya na mag-hearing kaagad sila kinabukasan. Dahil yun ang interpretation niya sa forthwith. Ayaw niya yung mali daw. Halos sabihin na niya mali yung interpretation ng Supreme Court, dahil sinabi ng Supreme Court na hindi naman kaagad, not necessarily kaagad, ang pagsimula ng impeachment trial. Upon the receipt of the impeachment complaint from the Congress, di naman kinabukasan kagad simulan. Basta the shortest time possible masisimulan na, pero not immediately. Na yun naman ang laging ini-insist ni Tuta Soto. Siyempre nakatanggap na siya ng malita for that purpose. At ito si Pring, kahit na hindi kasama ito sa nabigyan, siguradong nabigyan yan, pero hindi sa ganyang sistema ng malita. Baka ban nga, ban. Isang
ba ng ano, L300 siguro. Kaya hindi malita ang deliver. Di umano ha. So, ganyan ang mangyari dyan. So, ang tabayanan lang natin kung anong susunod na gagawin ng mga kongresista na yan, kung anong mapagdesisyonan nila. Pero yan ang dumadaloy ngayon sa mga balita-balita na nangyayari sa ating kongreso. So hanggang dito na lang tayo for this episode. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. At bago kayo umalis sa channel na to, Justin Talk No Speech, paki-like, paki-pindot yung like, at paki-share and then subscribe. Kahit pa isa-isa lang, paki-subscribe. At matulungan naman ninyo itong napakaliit na channel, Justin Talk No Speech. And I hope you will patronize this channel. Maraming salamat sa inyo at good night at God bless. Salamat po.